latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman at narito na naman po ang ating programang Usap-Usapan kung saan mapapakinggan po ang iba't ibang mga isyung panlipunan na ating tatalakayin at syempre po ang mga trending sa ating conversation sa internet, mga very interesting topics, At para sa palatuntunan ngayong araw ay meron po tayong makakausap. Ang ating pong mga guest ay meron po tayong inihanda na mga panayam para po sa inyo. Siyempre po, napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong PBS Evox Receiver app at sa atin pong Facebook and YouTube channel. Okay, hindi na po natin patatagalin. Ito nga po, nabalitaan nga natin na meron pong mga nailistang ilang contractors, kukumpirmahin natin mamaya sa ating makakausap, yung nadiskubre nilang nagbigay ng campaign donation sa ilan sa mga partikular na politiko noong halalang 2022. Alamin po natin ang detalye ng update na ito mula po sa spokesperson ng Commission on Elections or COMELEC, kaya Attorney John Rex Laudianco. Live po na kasama natin via phone patch. Magandang araw po sa inyo, Attorney Rex. Magandang araw po, Ma'am Bea, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Usap-Usapan. Good morning po. Magandang araw at maraming salamat po, pinaunlakan na po ninyo kami kahit po alam namin it's a Saturday, baka day off nyo po or meron po kayong lakad, So ito nga po, Attorney, meron daw pong nadiskubreng mga contractor na posibleng nagbigay ng campaign donations sa mga politiko na tumakbo po sa halalan noong 2022. Ilan na po ba yung inyong bilang sa mga contractor na ito tinitingnan po ninyo? Tama po, batay po sa pagsisiyasat ng aming Political Finance and Affairs Department, meron na pong nakitang una na 52 na mga contractors po na o may subcontract sa pamahalaan na nagbigay ng campaign contributions para sa 2022 elections. At ito po ay simula pa lamang dahil ngayon po ang estado po nito ay hinihingi na namin ang sertifikasyon ng DPWH doon sa duration ng kanilang kontrata, ano ang kanilang kontrata at ang mga papeles sa likod nito para malaman din po kung sino-sino ang mga tao nasa likod nito. Attorney, sabi nyo simula pa lang ito, ibig sabihin po ba madadagdagan pa po itong bilang na 52 contracts? Maari po yan. Dahil nga po ang una pa lamang pong nakita ay yung mga maaring may infrastructure contract sa pamahalaan. Pag titignan niyo po kasi yung Section 95C ng Omnibus Election Code, hindi lang po ito nalilimit sa infrastructure. Basta po may kontrata or subcontract para sa goods, services at infrastructure sa pamahalaan ay bawal magbigay ng campaign donations. Ayun, so mahalaga po palang aspeto dito sa usaping ito, yung government contract. Ibig sabihin po ba nito, iba po yung kaso pagdating sa yung mga private client, kung for example, or private contractors? Go ahead, sir. Maaari po yan. Kasi meron pong iba na naglagay na kumpanya ang nag-donate. Kaya nga po nitong 52 na to. Tinitignan din po namin yung mga maaring nagbigay as individuals, pero alam po natin na maaring they represent a corporation. Kaya nga po maari pang lumaki at dumami ang bilang na ito. At by the way po, sa Lunes ay pinag-utos na rin po ng Commission and Bank na simulan na rin po ang 2025 Statements of Contributions and Expenditures. Siguro ba't magtataka po kayo, ba't hindi namin pwedeng pagsabayin agad? Dahil
ang tinanggap po namin na mga sources noong 2022 ay mahigit 40,000. Ito naman pong sa 2025 elections ay humigit kumulang 50,000. So medyo mabigat, masalimuot, pero gagawin po ito ng COMELEC. Ayun, yan po ang ating gustong marinig, no? Talagang very determined po ang COMELEC to address this. Attorney, isa po dito sa pinakamainit na usap-usapan nga nitong nakaraang linggo ay meron pong contractor na umaming nagbigay ng campaign donations sa isang politiko, si Lawrence Lubiano po, president ng Center Waste Construction and Development Incorporated. Meron na po bang update sa pag-issue sa kanya nung sinabi po ni Commissioner George Erwin Garcia na magbibigay daw po kayo or issue ng show cause order? Noong isang araw po ay hinain na sa kanya ang show cause order. Ang ginawa po namin dito ay personal pong ipapareceive sa kanya, kaya kami po idadaan ng liham o show cause order sa pamamagitan ng aming election officer. Dahil bibigyan lamang po namin siya ng 10 araw para tumugon. Practically, ang tanong po doon ay siya magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan sa paglabag 95C dahil nga po sa pag-amin niya under oath sa Kongreso na siya nagbigay ng contributions sa isang kandidato noong 2022. Sabi niyo po 10 days, kumbaga 10 days ang ibibigay sa kanya para tumugon. Paano po kapag hindi nasunod yung 10 days na yon? Maari pong maging waiver na yan ng kanyang karapatan na sumagot. So ito po ay parte ng due process. Binibigyan po natin siya ng pagkakataong bago ang formal na kaso. Kung sakali pong hindi siya tumugon, i-waive na po yan at magbabase na po ang pag-analyze o pag-verifika doon sa mga dokumentong makukuha namin mula sa DPWH, mula sa SEC at iba pang ahensya ng pamahalaan. Maari po itong diretsong motu proprio maisampa ng aming departamento doon sa Law Department para maging formal na kaso. Ayun, so yan pala magiging daan para maging formal case ito. Ngayon, attorney, meron pa pong isang katanungan kasi nabanggit po na kaya po medyo mas madali na mag-issue ng show cause order dito po kay Lawrence Lubiano ay dahil umamin po siya. Pero sabi niyo po may 52 contractors. So yung iba naman po doon walang kumbaga na monitor na talagang sinabi or inamin na ginawa nga ito. So, ano po ba yung magiging difference doon sa itong case ng may admission doon sa walang admission? Opo, kailangan po namin talaga makakuha ng mga dokumento. Ganito po kalawak ang nais namin. Makita namin kailan ba yung duration ng kanilang kontrata, kailan ito na-i-award. Pangalawa, makuha rin namin po yung pagbibigay mismo ng donasyon kung ito ba ay naganap filing ng COC, election period, campaign period. At yun po, kailangan namin matignan. In fact, tatapusin po namin hanggang dulo ng election period, makita kung meron pa mga tinanggap. At pagkatapos po nito, titignan din namin ang mga tao sa likod ng kumpanyang yan. Dahil baka meron pang donations na iba na hindi man nakapangalan sa kumpanya ay nakapangalan sa individual na tao po. Ayun. Okay, so talagang magiging masusi po ang pagsisiyasat. Ito naman po, attorney, meron po nagtatanong, kailan daw po ang isang campaign donation ay legal at kailan po nagiging illegal? May case daw po ba na pwedeng magbigay ng campaign donation na walang pananagutan sa batas? Paano po ito? Opo, sa Section 95 po ay may inilarawan ng mga pinagbabawal na donasyon. Una na po kapag ito'y galing sa isang financial institution, unless yung pong ibinigay ay loan. Bawal po yan, ano? Okay. Ikalawa, yung pong merong pag-aari na public utilities na bigyan po ng mga certificates of public conveyance. Bawal po yan magbigay ng campaign contributions. Yung din naman po katulad nito sa ating Section C, yung may mga kontrata for goods, infrastructure, or services, bawal po yan. Yung ika-4 na uri po ay yung mga nabigyan ng prangkisa ng pamahalaan. Hindi po pwedeng yung mga kumpanyang yan o mga tao ay magbibigay ng donasyon. Yung kasunod po, ika-5, ay yung mga tinatawag na nabigyan po ng ating mga tulong
mula sa government-owned and financial institutions o yung mga government-owned and controlled corporations. Yung kasunod po dyan, yung may mga educational institutions na nabigyan ng grant ng pamahalaan. At yung isusunod nga po ay yung mga mula sa ating armed forces, mula sa Philippine National Police, at yung mga foreign entities, foreign governments, foreign corporations. Yan po, lahat ng nabanggit ay bawal magbigay ng contribution. So makikita nyo po kasi, either may conflict of interest o kaya po ay meron lumalabag sa interest ng soberenya ng ating pamahalaan. Ikalawang bahagi po ng Section 95 na yan, kung yung nauna ay puro doon sa magbibigay. Yung sa kabilang banda naman po ay doon sa manghihingi at tatanggap. At sinasabi rin po, it shall be unlawful for any person, hindi nga po kandidato, basta any person na humingi or tumanggap ng contributions na ibinagbabawal doon sa listahang nabanggit. Okay. And eto po, balik po tayo dun kasi meron po nagpapatanong pa kasi sabi niyo po kanina meron pong kumbaga pagsisiyasat o pagsusuri doon sa mga dokumento, kailangan patunayan muna na talagang ito ay binigay sa period na campaign period. May mga ganun pong kumbaga specification para talagang mapatunayan and also maibigay or ma-issue yung show cause order. Ngayon, ang follow-up po nila dito, may nagtatanong, doon po sa mga ginagather pa yung documents to prove, mabibigyan din po ba o mai-issuehan din daw po ba sila ng show cause order afterwards? Tama po, basta po kami nakakuha ng sapat na dokumento, kailangan po kaming magpadala na show cause order. At kung sakali man po, maaari nga po, madiretso na sa isang complaint, motu proprio complaint kung saan ang Political Finance Affairs Department ng COMELEC ang siya mismo magrereklamo at ito ay gagawa ng preliminary investigation para sa piskalya doon po sa aming law department. Bakit po siguro maganda may paliwanag po, Ma'am Bea, ba't ginagawa ito ng COMELEC? Ba't kailangan pumulekta ng ebidensya, dokumento at iba pa? Yes. Dahil ang kaso pong pinag-uusapan natin ay kasong kriminal. At alam naman po natin, kapag ang kasong kriminal, kailangan ang ebidensya ay magsusulong sa guilt beyond reasonable doubt. Kailangan may probable cause of puta. Ang kaso pong ito kasi ay isang kasong kriminal. Ang tawag po dito election offense. Ano ang parusa? Pagkakakulong po ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto, at perpetual disqualification po to hold public office. Ito po ay sinasampa ng COMELEC sa Regional Trial Court dahil ang korte lamang po pwedeng magpakulong. Kaya po ganyan ang pag-iimbestiga, pagsisiyasat, pagkolekta ng COMELEC ng ebidensya. Ayun, criminal case po siya and isang election offense. Maaari pong maparusahan 1 to 6 years na pagkakakulong. Hindi na pwedeng bumoto. At ito po, may with regards to that, may tanong din po dito, paano daw po kung yung tumanggap ay kasalukuyang nasa pwesto? For example, ano po yung magiging accountability po niya or parusa, kumbaga? Kapag po itong election offense na ipakonvict namin siya guilty beyond reasonable doubt, matatanggal po siya sa pwesto. At pagkakatanggal po na yan ay magiging forever, perpetual po yan. So sabi nga po namin, hindi na makababalik sa pamahalaan whether appointed position or elective position. Ganyan kabigat po ang election offense. Ayun, okay. So ito po, attorney, ano po yung kailangang gawin para po maiwasan po sana yung mga ganitong concerns dito po sa lalo na yung election offense? Paano po natin, paano tayo makakatulong para maiwasan na po yung mga ganito? Simple lamang po, lahat po ng kumakandidato ay ina-presume ng batas na alam niyo po ang batas at tungkulin at obligasyon niyo po na maging unang tagapagpatupad o tagasunod ng batas. Ganyan po ang tungkulin ng lahat po ng papasok sa pamahalaan. Kaya po dapat alam ninyo ang mga bawal at hindi bawal. At sa ating mga mamamayan po, ngayon na alam natin ay gising na patungkol sa batas. Malaki po ang maitutulong yun sa COMELEC kung kayo po ay makapagbibigay alam sa amin nung mga bagay na magpapadali ng aming investigasyon. Huwag po kayo mag-alala. Kung nanaisin niyo pong manatiling confidential ang inyong information, gagawin po natin yan. Kung matatandaan niyo po, nung nakarang halalan, ang dami pong kaso na isinampa ng COMELEC, humigit kumulang 3,000 po yan. Pero wala po kayong nadinig na pangalan ng mga nagsuplong sa amin, nagbigay ng informasyon. Ganyan po ang pangako ng COMELEC. Tulungan nyo lang po kami at confidential po lahat ng inyong identities po. Ayun, at least nakatitiyak po na kung sino man po yung magbibigay ng impormasyon ay mapoprotektahan din naman po yung identidad, no?
Parang ano yun, privacy. Ayan. Okay, so attorney, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service sa Usap-Usapan. Maraming salamat po, Ma'am Bea. Una po sa ating mga kababayan, ginagawa po ng COMELEC ang aming mandato na naayon sa batas. Makakaasa po kayo ng pagtupad sa aming tungkulin ng buong laya, buong independent at higit sa lahat po buong transparency. Ano man po ang kahinatnan ng investigasyon namin ay ibabalita namin sa inyo dahil parte po ito ng aming accountability at transparency sa bayan. Ikalawa, doon naman po sa ating mga mamamayan na masasubject po sa investigation, makakaasa rin po kayo na igagalang po ng COMELEC ang due process at ang inyong mga karapatan. Ngunit ang sinasabi nga po naming mensahe, kung kayo man po ay merong paglabag sa batas, kayo po ay papanagutin ng ating Commission on Elections. At ikatlo, sa ating po mga kababayan, kailangan po ng COMELEC ang tulong ninyo. Hinihingi po namin na kung kayo may mga impormasyon sa paglabag sa batas, huwag po matakot lumapit sa COMELEC. Tulungan po ninyo kami, bigay nyo lamang po sa amin ang mga insidente, detalye. Kami na po ang bahala mag-case build up, mangalap ng ebidensya, magsampa ng kaso, mag-prosecute po nito hanggang sa sila po ay mapakonvict natin. Maraming salamat po, Ma'am Bea. Ayun, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney John Rex Laudianco po, spokesperson ng Commission on Elections of COMELEC. Mabuhay po kayo, sir. Thank you. Mabuhay and God bless po. Ayan, nakausap po natin si Attorney John Rex Laudianco, ang spokesperson po ng Commission on Elections o COMELEC. Kaugnay nga po dito sa inquiry ng COMELEC, pagsisiyasat o pagsusuri dito nga po sa campaign donations ng mga partikular na kumpanya para po sa mga tumakbo o politiko na tumakbo noong halalan 2022. Okay, magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas po ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital. Dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang programang Usap-usapan. Ito pa rin po si Bea Gaza de Guzman ang inyo pong kasama sa programa. Siyempre po, napapakinggan nyo pa rin po kami sa Radyo Pilipinas World Service sa audio streaming. Para po sa mga wala pang PBS eVox receiver app kung saan po available ang aming audio streaming, ay mangyari lamang pong i-download ito sa Google Play Store para po sa mga Android user. At para naman po sa mga iPhone user ay pwedeng ma-download ito sa Apple Store. Siyempre po ay mapapakinggan at mapapanood din po kami sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at sa YouTube channel. At kanina nga po ay nakausap po natin si Attorney John Rex Laudianco, ang spokesperson po ng Commission on Elections o COMELEC, para po dito sa matunog na issue ng pag-iimbestiga nga po dito sa mga dokumento na nagpapakita na meron pong ilang mga contractors, government contractors, infra projects, yung mga contractors po ng government infra projects ang nagbigay ng campaign donations po sa ilang mga politiko, lalo na po sa halalan 2022. Napakinggan po natin kanina na around 52 yung contractors na kanila pong tinitingnan. At syempre, nangangala pa po sila ng mga data at ilang mga dokumento para talagang maging solid itong kanilang investigasyon at nang magkaroon na sila kumbaga ng license para po i-issue yung show cause order. At binagit po kanina sa atin ni Attorney Laudianco na 52 contractors po yung kanila nadiskubre, pero ito po ay posible pang dumami sa kanilang pag-iimbestiga at pagsisiyasat, Kaya naman po yung bilang na yan ay inaasahan pa pong talagang tataas, So ganyan po talaga kasusi yung kanilang ginagawang kumbaga pagsusuri o pagsisiyasat tungkol dito. Narinig nyo rin po kanina, napakahalaga po bigyan din natin na ito po ay hindi lamang basta-basta criminal case po kung sakaling mapapatunayan na talagang may nagbigay ng donasyon at may tumanggap, Pero syempre, sabi nga ni Attorney Laudianco ay dumadaan po ito sa proseso. Kailangan maayos at walang butas, para talagang solid. At kung sakaling mapatunayan
man po itong election offense na ito, maaari pong ang isang violator ay makulong in 1 to 6 years at wala na siyang karapatang bumoto. Kung siya naman po ay isang official, ay meron po siyang karampatang consequence o parusa. Hindi na po siya pwedeng tumakbo. Mapa-elective na posisyon man po ito o yung sinasabi niyang appointive, kumbaga itinalaga o nahalal. Yun po yung mga consequences. At kaugnay po nito, ibabahagi lang po natin ulit marahil ito po ay nababalitaan na po ninyo sa dati na pong mga balitaan dito sa Radyo Pilipinas sa World Service na nailabas na nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong kautusan na bubuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasi nga, dito nga po nag-uugat yan, magkakaugnay na itong diniscuss natin kanina o tinalakay. Kasama si Attorney John Rex Laudianco, ang spokesperson ng COMELEC. Kaugnay pa rin po ito nitong anomalyang flood control projects, ghost projects na tinatawag. Kaya naman po talagang ito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay bumuo na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito po ay independent para matiyak po na katiwa-tiwala o may kredibilidad itong mga taong hahawak ng pag-iimbestiga. At yun nga, ang magiging role nito ay magsisilbi itong fact-finding commission para sa mga reklamo sa infra projects sa bansa, lalo na po yung mga may government contracts, no? Yung sabi nga ni Attorney Laudianco kanina, iba naman po yung kaso pag private, no? Pero yung particular na tinututukan yung mga government contractors. So, prioridad po sa investigasyon ng ICI itong mga flood control at iba pang infrastructure projects sa nakalipas na 10 taon. At ano ba yung kapangyarihan nitong ICI? Siguro napapatanong kayo, ano bang kaya niyang gawin nitong binuong ICI? Siyempre po, ilan sa mga kapangyarihan ng komisyong ito, may kapangyarihan po silang magsagawa ng pagdinig o kumuha ng testimonya. Pwede rin po silang mag-evaluate ng reports, impormasyon at mga ebidensya. Yung nga pong kinalap ng COMELEC nga dito sa 52 contractors na dokumento. Siguro kasama din po ito dun sa i-evaluate ng ating ICI. May kapangyarihan din po itong ICI na magpalabas ng sabina para sa attendance o partisipasyon ng mga witness sa pagdinig. Meron din silang karapatan na magrekomenda sa Department of Justice o DOJ ng admission ng isang kwalipikadong individual bilang state witness, para matiyak na maisisilbi yung hustisya. Pero itong state witness, syempre, vini-verify din yung credibility nito, no? Kasi under oath nga sa ngayon pa naman meron tayong mga state witness na yung nakikita natin sa hearing na minsan talagang may kasama pang matinding pagtatanong, no? Para malaman kung itong sinasabi ba ay totoo o hindi. Kasi minsan contradictory. Yan, napapanood po natin yan dun sa mga videos po na talagang kung saan nasa-source natin. Actually, yung taong bayan na rin po, yung minsan nagja-judge, no? Kung maniniwala ba ako dito o hindi. Kasi itong statement niya, for example na lang, minsan sinasabi na hindi naiintindihan yung tanong doon sa pagdinig dahil hindi daw sila marunong magtagalog. Pero yung isang mambabatas na siya ring lawyer ay merong mga talagang sanay na silang magtanong Kaya minsan yun, saan ka ba nakatira? Ilang years ka na bang nakatira sa ganyan? Tapos yung lingwaheng ginagamit dyan Tagalog, yung pagtatanong naman ay Tagalog, paanong nangyaring hindi naintindihan? Diba? So yung mga simpleng ganon na kumbaga naglalabas talaga o nagpipiga
no? Para kahit na hindi ka magsabi ng totoo, yung pagtatanong sa'yo ay talagang maipalalabas yung katotohanan. So, ganun po yung may mga mahuhusay din naman tayong mga lawyers, no? Sa ating mga Congress hearings, no? Sa pagdinig sa Kongreso na nakatutulong para maipakita sa taong bayan yung totoo sa hindi, no? So, yan po, pagrekomenda sa Department of Justice o DOJ ng admission ng isang kwalipikadong individual bilang state witness para matiyak yung sabi nga nilang justice is served. Ano pa ba ang kapangyarihan ng ICI? Tumanggap o mag-request ng impormasyon o dokumento mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso, Sandigan Bayan at Office of the Court Administrator, kaugnay sa isinasagawang investigasyon. Siyempre, nariyan din po yung kapangyarihan ng ICI ng pag-transfer ng ebidensya at findings sa angkop na korte para sa paglalabas ng hold departure order o iba pang aksyon upang ma-monitor o mapigilan yung paglabas sa bansa o mag-obliga na kung sakaling ito man ay nakalabas na ng bansa, may kapangyarihan po yung ICI na pabalikin sa bansa itong isang public official o employee na sumasailalim sa investigasyon. At may kapangyarihan din po ang ICI na magrekomenda sa mga kinauukulan na patawan ng preventive suspension ang isang public official o employee na under investigation. No? So sa mga ganyang pagkakataon, yung mga maitatanong natin dyan, paano kapag nasuspend siya? Ano na yung mangyayari? No? Kasi meron po silang mga official na posts sa pamahalaan na hawak. At gusto naman po natin na ito ay mag-continue yung operation, no? At saka yung tungkulin mo naman, hindi naman po yan masususpindi. Kailangan pa rin naman po yung taong, kumbaga, papalit sa'yo na magkukontinue ng mga tasks, responsibilities, and yung mga tungkulin, ano? So yan po yung ilan sa mga kapangyarihan ng ICI na binuo po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makatulong pong mabigyan ng kasagutan ang napakaraming mga tanong dito sa maanumalyang flood control project. Okay, so magkakaroon muna tayo ng maikling paalala para po paghandaan itong pagpapapasok natin dito sa ating ikalawang panauhin. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang programang Usap-Usapan dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app. At syempre po, mapapakinggan din po tayo sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service at sa YouTube channel. Sa ikalawang bahagi po ng ating programang Usap-Usapan ay makakausap naman po natin ang isang animal welfare advocate.
para po pag-usapan itong World Pet Expo 2025 at syempre meron po silang forum at ito nga pong ating naimbitahan na panauhin ay magbibigay po ng talk dito sa forum na ito. So makikibalita po tayo. Hindi na po natin patatagalin. Kasama po natin sa phone si Miss Melinda Fernandez, ang lead convener po ng BF Homes Animal Welfare Advocates o BFH AWA. Magandang araw po, Ma'am Melinda. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw din sa iyo, Bea. Maraming salamat sa pag-imbita para mai-share namin ang upcoming activity sa World Pet Expo na gaganapin sa World Trade Center sa September 25 to 28. Ayun. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Ma'am Melinda, kahit na po Sabado, baka po ay supposed to be naka-day off kayo, pero kami po ay inyong pinagbigyan. Bago po natin talakayin itong World Pet Expo 2025, syempre nais po naming makilala ang BF Homes Animal Welfare Advocates. Kaya pwede nyo po bang ipakilala sa amin ito? Kailan at paano po ninyo ito binuo? Ang BF Homes Animal Welfare Advocates ay nabuo sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa akin ng aking mga kaibigan sapagkat dati akong solo rescuer, feeder and advocate, solo lang sabi nila bakit hindi tayo bumuo ng isang organisasyon para mas marami tayong makatulong sa pagtulong sa mga hayop na nasa kalye, yung mga homeless animals. Kaya 2 years ago, naumpisahan namin ito, naumpisahan namin ito pero kami na rehistro sa Security and Exchange Commission, sa Bureau of Animal Industry at siyempre yung iba pang mga kailangan na irehistro sa gobyerno para sa mga non-stock, non-profit organization gaya ng BF Homes Animal Welfare Advocates. Okay, so 2 years ago yung official, pero yun nga, sabi ni Ma'am Melinda, matagal na po siyang solo rescuer and feeder, no? At nalaman ng kanyang mga kasama na ito po ay talagang nakakabuti sa ating mga, lalo yun po yung mga stray animals, kaya naman ginawa na siyang official, ini-register sa Securities and Exchange Commission. Ma'am Melinda, ano po ba yung layunin o advocacy ng organization ninyo, yung BFH AWA? Ang amin pong layunin talaga, dahil marami na rin po mga organisasyon para sa kapakanan ng mga stray animals, So, sinuri namin ang gusto kung anong ba talaga ang pinagmumula ng mga homeless animals. So, napag-alaman namin na ang talagang root cause ay yung pagpapabaya ng yung mga pet owners ba na pagka mabibigyan sila ng tuta para maibigay sa mga anak dahil cute pa, pero pag lumaki na at lalo't nagkasakit, pinababayaan na sa kalye. Kaya iyan ang isa sa pinaka root cause talaga kung bakit marami tayong mga stray animals. Ngayon, ang isa naming, ang pangunahin naming advokasya ay ang pagkakapon ng maraming mga stray animals. Kaya nag-hold kami ng mga free kapon pag makakuha kami ng sponsor, pero nag-holding kami ng low-cost kapon sa pamamagitan ng tulong ng mga veterinaryo na may advokasya na kapareho namin. Ang isa pa naming advokasya ay educational outreach. Ito'y dinadala namin sa mga komunidad na nangangailangang mabigyan ng edukasyon kung paano ang pangangalaga sa wastong pangangalaga sa mga aalaga nilang mga hayop sa bahay. Ayun, so pagkakapon, ito po ay low cost, no? Talagang mas may diskwento na talaga, mas pinababa, no? Para naman po makatulong. And educational outreach, So talagang yung pagsispread po ng mga information, sinasabi nilang information dissemination sa wastong pangangalaga, no?
Ma'am Melinda, sabi niyo po, ito pong organization ay may mga members. Marami na po ba kayong mga miyembro? Mga ilan-ilan na po kayo dito sa organization na ito? Marami na pong miyembro talaga na sa ano namin, sa aming grupo, no, mahigit 2,000 na po yan. Pero ang pinaka-active lang po talaga, yun talaga pong kumbaga sabihin mong core members na kumikilos. Kada mayroon kaming mga free kapon at saka low cost kapon event at saka meron din kami minsan na free vaccination drive. Ay mga 10 lang po ang talagang active. Kasi po alam niyo naman karamihan ng mga members na mga advocates ay may mga trabaho din kaya mahirap din sila makapag-commit ng 100% ng oras nila. Although mga members namin karamihan ay mga rescuers din at saka stray feeders. Kaya in their own way, ginagampanan nila ang kanilang mga advokasya. Ayun. Speaking of yung ating activities, yun nga, balita namin may gaganapin na World Pet Expo 2025. Kailan at saan po ito gaganapin? Ito po ay gaganapin sa World Trade Center sa September 25 to 28. Mag-uumpisa po ito ng alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Okay. Yan po. So mahaba din po yung interval from 10 a.m. to 7 a.m. So pwede pong makilahok itong ating mga animal welfare activities or advocates, I should say. Ano po yung mga activities naman na nakapaloob doon sa World Pet Expo 2025, Ma'am Melinda? Opo. Unahin ko po muna, no? Libre po ang entrance, no? Okay. Naka-publish po iyan sa Facebook page namin, yung QR code para makapag-rehistro po at makapunta doon at makapasok ng libre. Marami pong activities yan. Siyempre po, yung mga seminars, yung mga free talk, isa po ang BF Homes Animal Welfare Advocates ang magbibigay ng talk tungkol doon sa aming advokasya na nakapon at educational outreach namin. Meron din pong mga pet show, meron din pong marami pong activity actually kasi po marami pong animal welfare organizations na kalahok kagaya ng POS, ng Cara Welfare Philippines at marami pa pong iba. I'm sure mag-e-enjoy ng gusto ang buong pamilya at lalo na po ang mga pet lovers at saka ang mga animal welfare advocates dahil marami pong activities talaga na naka-line up sa buong duration nitong event na ito sa World Trade Center. Kumbaga pwedeng family day, no? It's for family po, no, ma'am? Opo. Dahil may mga din po diyan, mayroong mga food stalls na pwedeng doon na rin kumain ng buong pamilya. Kaya first time po itong gaganapin na event na ito. Ito po ang first time na lumahok ang World Bex. Sila po ang organizer nitong event na to. Sila din po ang nag-organize ng annual Christmas Bazaar, yung malaking Christmas Bazaar po kada taon sa World Trade Center for the past more than 20 years. Sila po ang nag-organize nitong event na ito. Ayun, so first time talagang dito po sa kumbaga activity na ito magkikita-kita yung mga advocates natin for animal welfare. Ma'am, sabi niyo kanina, isa po yung BFH AWA doon po sa magbibigay ng free forum dito po sa World Pet Expo at balita ko kayo daw po yung magsasalita. Ano po yung ating i-share? Baka pwede nyo po kaming bigyan ng pa-teaser, ma'am. Actually po ang speaker namin talaga ay yung aming communications director, si Ilde Osias. Ako po ang mag-handle ng Q&A, yung open forum para masagot kung ano man po ang mga tanong ng makikilahok. Sana po yung ng mga nakikinig kung meron po kayong panahon na pumunta at makinig sa aming talk dito sa World
Pet Expo. Ito po ay gaganapin sa September 26 sa 2:30 to 3:30 in the afternoon. Magkakaroon din po kami ng kumbaga games, trivia, para malaman namin kung sino talaga yung nakinig sa talk namin. At meron kami maliliit na prizes courtesy of our sponsors. Gaya din po ng aming advocacy, yan din po ang aming talk every time na nagbibigay po kami ng talk kahit saan, yung how to be a responsible pet owner, at saka po yung aming information sa aming free kapon and low cost kapon, at isa pa po dyan ay yung aming mga schedule ng free vaccination drive namin. I-discuss din po namin dyan yung Animal Welfare Law, yung Republic Act 8485 as amended by Republic Act 10631, para maintindihan po nila na may batas na po. Marami po kasi hindi nakakaalam na mayroon na pong batas against animal cruelty, at ito po ay criminal law. Hindi po ito yung ordinaryong batas na paparusahan kayo dahil ito po ay criminal act kapag kayo ay nagmalupit sa hayop. Yun po ang itatakil din po namin sa talk na yan. So, responsible pet parenting, tapos syempre i-discuss yung service ng pagkakapon, at syempre itong animal welfare law. Ma'am, speaking of responsible pet parenting, paano po ba yung tamang pet parenting? Meron po kasi 5 freedoms ang animals, no? Hindi ko lang po ma-discuss lahat kasi hahaba tayo. Ang pinaka-essence lang po niyan ay kung paano pangalagaan ang isang hayop na nasa inyong poder. Yung kailangan pangalagaan sila sa bastong pagpapakain, pagbibigay ng tubig, pagdadala sa veterinaryo kung magkakasakit, at saka yung pang ibang freedom ng animals na nakapaloob po din yan sa animal welfare law na binanggit ko kanina. Yun po ang pinaka-importante dahil yung iba pong mga pet parents po kasi napapabayaan din minsan kasi hindi rin po naman natin sila masisi dahil yung pagpapadala sa veterinaryo ay medyo may kamahalan. Kaya nga po, meron po tayo ngayong isang nagiging viral ngayon sa social media na isang congressman na sana iyan daw po ang kanyang itatakel na magkaroon ng mga mumurang pagpagamot sa veterinaryo. Sana magkaroon po talaga ng ganyang batas na oobligahin lahat ang mga clinics na magkaroon sila ng once a year na free kapon, at saka magkaroon ng diskwento sa pagpapagamot ng mga hayop sa mga clinics. Ayun, so murang pagpapagamot sa vet, yan ang ating gustong mangyari ngayon. Speaking of yung mga pagpapagamot sa vet or itong, lalo na po yung sa kapon, just lang po information, Ma'am Melinda, meron po bang ideal, kumbaga na sa panahon ng isang or age ng isang pet na kailangan ay yun nga, makapon na po siya? Meron po bang sinusunod na parang age, ideal age for the animal? Ideally po, between 4 to 6 months. Pero pinaka-ideal po yung 6 months. At saka isa pa po, kung ang isang aso o pusa ay meron pang mga liter, kumbaga nag-nurse pa sila, no? Kung sa Tagalog, nagpapasuso pa ng kanilang mga aso at pusa, hindi po yan pwedeng kapunin. Kasi maaapektuhan yung kanilang, yung flow ng milk nila galing sa kakailan, no? Opo. At saka ang isa pa po, ang aming way ng pagkakapon ay yung tinatawag na flank method, FLANK. Iyan po ay ang pagdukot lang ng bahay bata ng mga aso at pusa na babae. At yun din po pagtanggal nung kanilang tinatawag na sa Tagalogin na po natin. I'm sure marami naman nakikinig na interesado, no? Yes, yung parang pong itlog ng mga lalaking aso at pusa, tinatanggal din po iyon para hindi na sila makapag-manufacture ng sperm. Yan po ang ginaganap namin kadalasan
mga stray. Kasi po, ang flank method po, ang mga nahuli na mga strays na pinapakapon, pagka nagising po sila, nakakatakbo na po ang mga yan. Kasi po parang maliit na dot lang po ang tahi. Halos wala po kayong makikitang tahi sa flank method. Sa mga babae naman, siguro wala pang 1 inch halos or 1 inch lang ang tahi. Kaya, at sa tagiliran po yan, dinudukot, hindi po sa gitna ng tiyan. Sapagkat pagka sa gitna ng tiyan yan, sa ilalim kinuha yun sa mga babae, napakalaki po ng posibilidad na bumuka ang tahi. Kaya po yung ideal flank method po ang ginagamit namin. Okay, so yan ang flank method, no? Marami tayong natututunan dito kaya kay Ma'am Melinda, no? Tungkol sa animal welfare. Ma'am Melinda, isang tanong na lang po kasi yun nga sabi nyo kanina, meron po mambabatas na nagsusulong nitong pagkakaroon ng murang pagpapagamot para po sa mga animals, lalo na po sa mga stray animals. So, meron po ba kayong ugnayan dito sa ating mga mambabatas like a partnership o kinukonsulta po ba kayo patungkol sa mga mailalagay dito sa panukalang ito o paano po ba ang inyong kumbaga recommendations kung sakali? Kumukuha pa po kami ng koneksyon para makausap namin siya dahil napakaganda po nung kanyang advokasiyang sinusulong. At isa pa po, iba po kasi pagka ang isang mambabatas, congressman po siya ang isang mambabatas ay animal welfare advocate dahil ang puso niya nasa para sa mga kapakanan ng mga hayop. Iba po talaga, hindi kapareho ng mga iba na nagsusulong ng batas dahil kailangan lang nilang isulong yung batas. Kaya naiiba po itong si Congressman Bragasa na ito. I think he's only 26 or 27 years old. Nakakabata pero napaka-active po niya sa pag-susulong ng animal welfare na ito na nabanggit ko. Makikita po yan ng ating mga active sa Facebook at social media. Makikita po nila yan. Meron po siyang ginanap na tawag dito yung privilege talk sa Congress at iyan po ang tinakil niya tungkol sa pagpapalaganap ng malawakang pag-aalaga sa mga stray animals sa Pilipinas. At isa pa po, ipapaliwanag ko lang kasi marami po tayong animal haters dito sa Pilipinas. Hindi po ba tayo ay sinasabi na the only Catholic country in Asia? Ang nakakalungkot po dito, marami nga po iyang mga pagkagaling sa simbahan, makikita mo merong stray dog, magagalit pa yung iba. Bakit merong aso dyan? Meron pang iba, sisipain pa yan pagka nagagalit ng gusto. Parang yung pagiging Kristiyano, nawawala po ba? Nakalimutan na po nila na ang ating Panginoon, si Jesus Christ, ay ipinanganak sa manger o sa sabsaban sa Tagalog. Kapiling niya, kasama niya ang mga hayop. Hindi po ba nila iyan ang picture lagi na nakita natin pagka Pasko? Hindi po ba? Tapos isa pa po, hindi po ba inutusan ng ating Panginoon si Noah na gumawa ng arko at kumuha ng species of each kind para isalba sa Great Flood? Wala pong inutos ang Diyos na kumuha ng pernang tao. Ang inuutos po ng Diyos ay mga hayop, hindi po tao. Ang tao lang pong nasalba sa Great Flood ay ang mag-asawang Noah at pamilya nila. Sana iyan ay lingunin lagi ng mga Katoliko at Kristiyano na nagmamalupit sa mga hayop. Kasi parang nawawala parang naging Kristiyano ka pa, tinatawag mo pang Kristiyano sa sarili mo, nagmamalupit ka pa sa hayop. May mga karapatan po lahat ang mga creatures ng Diyos na mamuhay, nakasama ng mga tao dito po sa mundo. Ayun. So talagang ang isinusulong natin dito ay wakasan na ang animal cruelty. Okay, nako, nais ko man pong pahabain, Ma'am Melinda, ang ating usapan. Talaga marami kaming natutunan sa inyo. Ay wala na po tayong oras, pero mensahe o paanyaya nyo na lang po sa World Pet Expo para naman po ang ating mga kalahok mapakinggan po ang inyo pong mga talks dyan po sa forum na yan, Ma'am.
Iniimbitahan ko po kayo lahat sa gaganapin na World Pet Expo sa World Trade Center sa September 25 to 28. Particularly po kung may panahon po kayo sa September 26 para po makilahok at makinig sa aming gaganaping usapan tungkol sa pag-aalaga ng hayop at marami pang ibang topics sa September 26, 2:30 to 3:30 p.m. sa Palma Hall po yan gaganapin sa second floor. Magkakaroon po kami ng maraming mga patrivia dyan at meron po kami mga nakuhang sponsors para makapag-hold din po kami ng game pagkatapos ng talk namin. Okay. Sana po makadalo kayo. Yun po. Yes, ayun. I-reiterate lang natin, World Pet Expo 2025, September 25 hanggang September 28, 2025. Yung talk po ni na Ma'am, September 26, tama po? Opo, 2:30 to 3:30 p.m. Okay, 2:30 to 3:30. Naway maka-attend po kayo at nang marami pa tayong matutunan dito po sa pagsusulong ng animal welfare. Maraming salamat po, Ma'am Melinda, sa inyo pong oras. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po sa pag-imbita. Ayun, thank you, Ma'am. God bless po. God bless your program. God bless you and your program. Thank you so much. Thank you, Ma'am. Okay, yan po si Ma'am Melinda Fernandez, ang lead convener po ng BF Homes Animal Welfare Advocates o BFH AWA para pag-usapan po itong animal welfare tsaka yung pagsusulong po na wakasan na yung animal cruelty at syempre po ay paanyaya na rin po sa mga nais lumahok dito sa gaganaping World Pet Expo 2025. September 25 po yan hanggang September 28. Okay, so wala na po tayong oras bago po tayo tuluyang magpaalam. Tayo po muna yung magpapasalamat sa ating mga nakasama sa produksyon, sa aking po mga co-producers, si Erwin Peñano at si Jerome Toledo, at sa ating naman pong Master Control, si Sir Milo Jonella, at sa ating Warcast kay Justine Osias. Hanggang sa susunod pong edisyon ng ating programang Usap-Usapan, muli ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Anong latest? Usap-Usapan. Usap-Usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.